Okay, so this time we may proceed to the e-government initiative in projects. No? So the Philippines has undertaken several e-government initiatives in projects aimed at leveraging technology to enhance public services, no, increase efficiency, and promote transparency. Some notable initiatives include the Philippine Government Portal, the Electronic Procurement System of PhilJEPS, National ID System, EBPLS, yung Electronic Business Permit and Licensing System, e-courts, and online tax filing and payment. And to give us more details about the topic, let us all welcome our presenter. Go ahead. Hi, classmate. Good afternoon. I'm here to discuss the e-government initiatives and projects. So first, oh my God. So let's discuss first the transformation of government through e-governance. So nasabi na rin kanina sa introduction, in the digital age, government around the world are embracing e-government initiatives to streamline public services, improve transparency, and enhance citizens' engagement. This presentation explores the meaning, benefits, and real-world examples of e-government projects that are shaping the landscape of public administration. So first, what is e-government? E-government is electronic government refers to the use of information and communication technology, ICTs, to improve the delivery of government services and information to citizens, business, and other government agencies. This includes digitization of traditional paper-based process, the development of online portals and mobile apps, the integration of back-end systems to create more efficient and accessible government. So this is the reason kung bakit mas pinapaboran na ay mas nasa ongoing na tayo to digitization kasi yung para mas mapadali, mas efficient at mas transparent ang ating services sa mga stakeholders, especially sa citizens. And there's the benefits of digital government services. First, it's improved efficiency. E-government initiatives can streamline administrative tasks, reduce paperwork, and automate repetitive process, leading to significant time and cost savings for both government and the public. In one of the best benefits of digital government is the efficiency development. Kasi dati, nung mga times, di ba, paper pa. Terms and conditions allow inclusivity and accessibility efforts. Yes, ma'am. Also. Okay. Isa sa pinaka-benefits ng digital government services to improve efficiency. Kasi dati paperwork, more on papers tayo. Kung tutuusin, ang bagal pag paper kasi kailangan pa natin ng messenger, kailangan pa natin ng mga printers. Hindi katulad ng sa digitization kung saan online na lang lahat. So kahit yung kukuha, for example, kukuha ng license nasa ibang lugar and then kukuha siya ng driver's license niya, pwede niya na kunin to online. So meron tayo na ngayon na currently no ini-improve na ng LTO yung pagkukuha ng driver's license online. So sa dati kailangan pa natin mga forms, magpipila pa tayo, pipila pa. Pero dahil sa digitalization, mas efficient na yung service, madali kahit nasa bahay lang tayo pwede natin i-process. So maghihintay na lang tayo kung kailan yung appointments. Then pagdating doon, mga less than 30 minutes dapat yun yung di ba? Yung pinaka goal na dapat sa within 30 minutes kaya mo nang makuha yung dapat mong makuhang government documents. So yun yung pinaka goal ng digitization. So less than dapat pinaka matagal na para yung 30 minutes na pag pumunta ka sa agency. So that is yung isa pinaka benefits ng digital government. And then enhanced accessibility. Online and mobile-friendly government service can make it easier for citizens, especially those in remote or
underserved areas to access information in complete transaction without need for in-person visits. So, through online naman, halimbawa, yung mga nasa isla, as long as they have the access to the internet, so pwede sila mag-process ng kanilang mga government documents online. Gaya ng mga gaya ng mga for example, pagkukuha ng mga birth certificate no sa NSO. So, pwede kumuha na online ito, pa-process lang online and waiting na lang na ipadala yung documents. And then next, increase transparency. E-government platforms can promote greater transparency by making government data and decision-making process more accessible to public, fostering accountability and civic engagement. So, through online, so mababawasan dito yung mga red tape, yung mga ganon. So, ang kagandahan sa digitalization, hindi na yung mismong tao ang for example kasi pag nagpila ka, pag pumunta ka mismo sa venue o sa agency, so kailangan mo 'di ba, dapat may kakilala ko diyan, pasok ka, madali ka, di ka napipila kung may kakilala ka. So para maiwasan yung mga ganon na palakasan, so pag sa online siya, di na kailangan ng di mo na kailangan may kakilala ka. So walang pinipili sa digitalization as long as kung paano mo prinoses yung pare-pareho yan, kahit pa kung sino yung nag-ooperate niyan, kahit kilala mo pa or kamag-anak mo yan, pag kahit pa hindi ka kilala, once na nag-access ka um, ng through online ng government service na madali. So di na kailangan ng mga palakasan. So yun ang mababawasan. So may transparency. And then makikita mo yung process. Kasi nakita mo online, matitrace mo kung paano ginagawa yung process ng documents na kung gusto mong kunin. So ganun yun. Yan ang mga benefits ng digital government. And then, wait. In the Philippines, government services. Nandiyan yung EBPLS, nabanggit nga ni Doc Melo kanina, EFPS and PhilHealth Member Portal, yan yung mga examples na existing na sa ating system sa ating government. So may mga LGU na nagpa-process ng business permits, katulad ng sa Quezon City, no? Ang nila, EBPLS, ang pagkukuha ka ng business permit online na lang, so di mo na kailangan pumila. So sana yun nga sa amin sa Makati hindi pa to nangyari, pero currently naman may mga projects na ma-adapt na rin namin yung EBPLS. Pero ang kagandahan sa EBPLS kasi pag makikita pag first quarter ng taon, so maraming nakapila sa mga LGUs, di ba? So ang daming tao, minsan nag-overtime pa yung mga empleyado para lang ma-process lahat ng business permits kasi may mga deadlines to, di ba? So sa pamamagitan ng EBPLS, online na lang kahit saan ka, basta may internet, so madaling maka-access, madaling maka-apply for a business permit. So hindi na kailangan pumunta sa mga LGUs para mag-renew and kumuha ng mga business permits. Yan yung kagandahan sa EBPLS. So, ito naman, EFPS. Ito naman sa Electronic Filing and Payment System, EFPS, enable taxpayers to file and pay their taxes online, improving efficiency and accuracy of tax administration. So, sa EFPS, ito yung mga pagpa-file ng tax, hindi na kailangan pumunta sa agency sa BIR to file yung paper. Ang dito sa EFPS, electronic copy na lang yung mga tax returns, ng mga tax documents ng company, ipapile na lang doon. And then yung payment din nito ay online na rin. So, bank transfer, meron na rin yata sila sa GCash and Paymaya. And then, ang kagandahan sa EFPS, kaysa sa traditional, ito rin gaya ng EPPLs, hindi mo na kailangan umalis sa bahay, makipagsisingan sa pila. Just, pag meron ka lang account sa EFPS, madali lang naman ito makagawa, maka-register dun sa EFPS.
Pag may company kayo, i-register nyo lang doon, ipafile nyo lang yung mga lahat ng tax documents nyo, tapos automatic naman doon yung computation ng kailangan yung bayaran, nandun na rin. So, then next, the PhilHealth Member Portal. PhilHealth Member Portal provides the Filipinos with online access to their healthcare information and benefits, making it easier to manage their health insurance coverage. So, meron din, di ba, merong app na sa PhilHealth. So, and merong website. So, sa website lang, ilalagin mo lang yung information mo doon, maglalagin ka. And then, lahat ng information, lahat ng services na gusto mong i-avail sa PhilHealth ay pwede mong gawin doon sa portal na yon. So, no need na rin pumunta sa pupunta ka na lang doon pag may, kasi hindi pa to 100% na paperless itong PhilHealth Member Portal. So, ano lang dito, parang for registration, setting appointments, o ganun lang yung kaya dito sa chinek ko to. Pero pwede na rin yata dito mag-file sa mga claims sa PhilHealth. So, dito na rin. Pero yung may mga PhilHealth members na hindi pa basta na ano. So sa ngayon hindi pa ganun kaganda yung PhilHealth member portal kasi meron pa rin siyang mga bugs. Basta yun sa mga programs, di ba, may mga tinatawag na bugs. Yun, may mga minsan hindi tayo yung expectation ng citizen na kumuha ng services na yun, ay hindi na kasi may bug. So merong hindi nila ma-access talaga totally. May mga ganong mga members na hindi nila ma-access. Kahit nalagyan nila sila ng permission, hindi sila makapag-register. So ito yung mga negative dito sa ngayon sa ngayon. Pero baka ginagawa na nila ng paraan to correct. Kasi maganda rin dito sa EBPL, EFAS, mga member portal, kung mapapansin nyo sa mga website nito, merong feedback doon. So may feedback link na kung saan yung tao, so pwede sila maglagay ng input nila kung ano na-experience nila sa system na yon. So yung kagandahan, isa sa ah, sa lahat ng e-government services, kahit dyan, dapat merong laging feedback. Kasi yun yung magiging basis para ma-improve pa or makorek yung anumang error ng e-government service na yon. And for the continuation, we have Open Data Philippines. So Open Data Philippines is a government initiative that aims to increase transparency, public access to government data, enabling citizens and researchers to better understand and engage with work of the public sector. So in Open Data Philippines, so lahat ng mga data na kailangan mo sa government, so madali itong ma-access dito sa open data na to. Isa tong halimbawa sa natin, yung mga executive orders, kung pupunta ka sa mga website ng mga government websites, no? May ma-access ka ng mga kailangan mong documents. Pati yung mga memos, mga circulars, lahat doon makikita nyo. Madali siyang makita. So, pamamagitan nun, na-improve yung transparency. So, ito yung unang nagawang initiative ng Philippines, no? Yung open data. So, pero sa ngayon, hindi pa lahat ng data, siguro, statistically, no? Hindi pa siya 100% na lahat ng data ay makukuha mo dito sa Open Data Philippines. So, next, ito, gamit na gamit namin ang PhilJEPS. The Philippine Government Electronic Procurement System. It's an online platform that streamlines the government's procurement process, improving transparency and efficiency in awarding of contracts. So gamit na gamit namin ito kasi I'm from Makati City Procurement. So sa back secretariat po, lagi kami dito nagpo-post ng mga kailangan naming mga supplies, services. So para mamili ng mga kailangan naming supplies, dito namin pinopost sa PhilJEP. So, nandito na rin maraming online shopping na rin po dito sa PhilJEPS. Yung mga office supplies, commonly used office supplies, ay mabibili na rin po sa PhilJEPS, sa PSDBM. So, doon, pwede ka na mag-online shopping
Pati yung mga tickets din ay nandun na rin. So yun ang tinatawag na PhilJeps 2.0, mas improve na PhilJeps. And then ang kagandahan doon sa bagong PhilJeps, dito ka na lang hindi ka na mahirapan mag-consolidate ng mga PPMPs o Project Procurement Management Plans into APPs or Annual Procurement Management Plan. So kasi dito na lang i-upload mo dito yung APP and dito na rin mag-a-approve ang mga back sa PhilJet. At the same time, na-viewed na rin po yun ng mga companies and other agencies kasi ganun ka-transparent ang PhilJeps. So, yan. Sa ngayon lang ang problema sa PhilJeps, um, yung bagal ng kanilang system. Kumbaga, kailangan mo pang humintay ng ilang oras bago mo ma-upload yung mga kailangan mong documents. So, pag nagpo-post kami dito, ang technique namin dito, gabi kami nag-post. So, mga 11, mga ganyan. Kung saan wala na masyadong traffic ang paggamit ng internet, so mabilis kami makapost. So, yun yung downside ng PhilJeps. So, ini-improve na nga ng PhilJeps pero yung bagal ay ganun pa rin. And then, ito yung national ID system. Ito yung bago, no, na ng initiative ng Philippines, no, in our digital identification. These programs that aims to provide all Filipino citizens with a single, secure, verifiable proof of identity, facilitating access to government service and reducing bureaucratic red tape. So, ang kagandahan dito sa national ID kasi di ba nagreklamo tayo para kumuha ng ID kailangan pa ng valid ID. So para maging isa na lang na ID, isang ID na lang para mag-recognize na isa kang Pilipino or lahat ng identification mo ay nandun na sa isang ID na yon. Ito na yung national ID system. So ang kagandahan din nito ay yung pwede mong gamitin sa ngayon kasi ongoing pa rin yung pagdi-distribute ng ating national ID at marami pang mga Pilipinos yata ang hindi pa nakakapag-apply to this initiative. So ang goal talaga ng national ID bukod sa ating digital identification, ito yung magiging silbing key card natin para sa next na sa digitalization ng ating government. So magkakaroon ng isang isang database kung saan ma-access isang website kung saan ma-access ng bawat Pilipino yung kailangan nila. So, yun yung plan, no? So, sa ngayon, busy pa to distribute at for application pa yung ibang mga Pilipinos natin ng national ID. So, di ko alam kung ilang percent na lang. So, ito hindi ko na-search pa. So, pero hindi pa 100% tayo di lahat ng Pilipinas ay nakakuha na ng national ID. So ongoing pa rin yung effort ng national team ng PhilSes to encourage the Filipinos na mag-register na at mag-apply na for the national ID. And then we have the e-justice in the Philippines. So e-court management system. The e-court management system is a digital platform that streamlines case management, scheduling, record keeping in the Philippine court system, improving the efficiency and transparency of judicial process. Kung baga yung mga nabanggit ko kanina ay puro lamang sa executive branch. No? So we have naman na to the judiciary. Ang gagandahan dito sa e-justice sa e-court management system, kumbaga lahat ng mga data, lahat ng mga case na gusto nyong for research purposes, for other sa mga attorney, kailangan makikita dito sa e-court management system. So, halimbawa, yung mga kaso na gusto mong i-review, so nakalagay siya dito. And then next, online dispute resolution. The Philippine judiciary is exploring the use of online dispute resolution, ODR tools such as video conferencing and online case filing to provide more accessible and convenient option for resolving legal disputes. So meron na rin daw silang
ODR kung saan pwede ka dito mag-file ng mga case. And then pwede rin dito online, no? Online na legal assistance, no? And then e-filing and e-payment. Courts have implemented e-filing and e-payment system, allowing litigants to submit documents and pay fees electronically, reducing the need and in-person fees and paper-based processes. So mga e-filing and payment din. So through online na rin yung bank transfer, GCash, e-payments. Yan yung ano na, tanda sa justice. So mas madali ang pagkukuha natin na. Mas madali ang pag-action ng justice natin pamamagitan nitong e-justice. And then wala akong masyadong na-review dito sa e-justice in the Philippines kasi masyadong complicated at di ko na masyadong naintindihan yung ano nito sa kalaw ng e-justice. But ito yung tatlo lang na naintindihan ko. So this is the more important naman, no? Kung paano gumagana itong e-justice in the Philippines. But for now, di ko alam kung ano ba to, working ba talaga or kung ano yung mga feedbacks ng ano dito, no? Mga tao sa e-justice. Sa ngayon, okay naman. And then, next slide. Wait lang. Naglala. Okay, the key stakeholders in the e-governance. So, walang e-governance kung wala yung mga stakeholders na to. Ano ba yung mga stakeholders na to? Ano ba yung mga roles nila sa e-governance na itong existing na ating mga e-government services? So, we have government agencies. So, ito pinaka-importante siya kasi nasa public administration. So, we have government agencies such as the Department of Information and Communication Technology. This is the newly founded na department. So bagong ano to, no, DICT. So dati kasi yung ang information communications, no, nasa ano pa, nasa Department of Transportation and Communication dati, no. Ngayon tinanggal na yon, nagkaroon ng bagong Department ng Communication. Kaya ito yung Department of Information and Communication Technology. And the Commission on Information Communication Technology play a crucial role in developing and implementing e-government policies, standards, and infrastructure. So sila yung nag-effort ngayon to improve, no, mga existing initiatives natin for e-governance. And then the citizens are primary beneficiaries of e-government initiatives as they gain access to more efficient, transparent, convenient public servants. Their feedback and engagements are essential for the success of e-governance project. So we all know that ang effort nito sa ating digitalization ay para talaga sa citizens, no? We have a citizen-centric approach kung paano natin ini-improve o ginagawa yung lahat ng ating initiatives for the e-governance. So kailangan natin may malaman yung feedbacks nila, mga suggestions, and din kung ano yung mga naiisip nila. Kasi hindi ka naman pwedeng maggawa ng projects na hindi naman nila alam, no? So, we have to, sa kanila mismo manggagaling yung kung anong gusto nila. So based dun sa gusto nila, sa needs nila at once, so saka tayo kikreate ng bagong infrastructure or digital infrastructure na makaka-benefit sila. And then, ever the private sectors, no, the companies, so hindi kaya ng government agencies lang to implement, no, the e-governance. So kailangan natin ng public sectors, especially ang internet natin, di ba? Hindi naman ang government makaka-provide ng sariling internet unless mag-outsource sila ng mga telecommunications, no? Internet provider, service provider. So, 'yon ay isa sa pinaka key stakeholders din talaga ng sa e-governance, no, ang internet. Mga internet service provider which is from the private sector. Kasama din dito ang mga IT companies, mga IT persons, no? Sila yung nagpa-pattern, nagpo-format, sila yung gumagawa ng
blueprint, no, ng ating plan for the digitalization sila. So which is nasa private sector. So pwede tayong mag-hire ng mga IT professionals, but more on the best IT professionals talaga ay nasa private sector. So sa pamamagitan nun, ng mga IT persons na yon, and then using the citizen-centric approach, makaka-create tayo ng mahusay at effective na e-government services. And then civil society organization. Civil society organizations, advocacy groups, non-profit organization can advocate for integration of e-governance principles, ensure public participation, and monitor the effectiveness of e-government initiative. So kailangan din natin ng civil society organizations para sila naman yung magbabantay, no, kung okay ba yung e-government o governance services na to. And then sila din yung mag-a-advocate sa kanilang mga members, no, to integrate e-government sa kanilang principles. So yan, isa sa mga kasama din dito ang academe, no, kasi sila yung academe and research, sila din yung mga tao naman na magde-develop, no, and then using kasi hindi naman gaya ng government lang. So kailangan din ng help from the academe and the researchers to promote naman mga others na kailangan. So kinailangan pa rin sa e-governance na ito yung may bagong example, may mga research na about sa bagong ngayon, pinag-aaralan nila yung mga sa ibang bansa, no? Sa ibang country na purely 100% develop na yung e-governance nila. So, sa pamamagitan ng mga kanilang mga paperwork, so pag-aaralan nyo ng academe, no, then pwedeng sa government na ito yung maganda. Diba? Parang pwedeng i-propose. And then there's an example of successful e-government case studies, no? In South Korea online citizens engagement, the South Korean government has implemented innovative online platforms such as the di ko kaya yung basa ito. Gwangyum Moon First Street. So this is an initiative which allows citizens to submit ideas and feedback directly to policymakers, fostering more participatory transparent government model. So this is itong online citizen engagement ng South Korea. Ito pwede ka parang Facebook style, no? Pwede ka mag-comments and then nababasa agad to, no? Nababasa ng mga policymakers nila. So kung ano yung mga suggestions, ilalagay lang doon ng mga citizen, no? Sa online lang. And then, ito, na-discuss ko na sa ibang subjects natin, Estonia's Extra Data Exchange Program. So, maganda dito sa Estonia, napakaganda. 99% ng kanilang government services ay electronic na. So, bilhin mo 99%. So, lahat, mapa-citizenship, marriage contracts, lahat, no? Pati birth certificate, death certificate, pwede i-process online at napakabilis ng kanilang internet dito. So, kung sa atin, abutin ng ilang araw, sa kanila, with just 1 minute lang, siguro mapaprocess na yung request mo ng mga forms na yon, mga certificates na kailangan mo process, mga government papers, no? Sa Estonia, online na lang lahat yon. So, wala na masyadong nagpipil. Meron, nauna rin sa kanila yung kanilang, katulad sa atin, di ba may national ID na tayo. So, sa Estonia, meron din silang Estonia ID. Yun yung ID na yun yung magiging nila, parang key card to para ma-access yung e-Estonia e-services nila. And then the Singapore Smart Nation Initiative. Singapore Smart Nation Initiative leverages emerging technologies such as the Internet of Things and artificial intelligence to streamline government services, enhance urban planning, and improve the overall quality of life citizenship. So tulad ng sa Estonia, Singapore using also artificial intelligence for their
decision making, no? So hindi dito basta-basta hindi to more on binawasan na yung more on sa tao na which is corrupt talaga ang nature ng tao. Kumbaga AI na yung nagdi-decide. So pero ito yung mga simple things lang naman. Hindi naman yung mga about sa ibang ano. So artificial intelligence, um ano pa ba yung mga ginagawa dito sa Singapore? So usually parehas lang naman to sa Estonia. Ito yung ginagaya din naman nila sa Estonia, which is Estonia kasi yung first, wala pero yung first na talagang inintroduce talaga nila sa kanilang bansa ang e-governance. So in-embrace nila ng dito. So Singapore naman andun na sila sa part na talagang na ginagaya na nila yung Estonia. So di pa naman sa 99% katulad ng Estonia ang kanilang services. Pero ang kanilang ay automated talaga lahat. Kahit yung pag-process ng mga IDs nila, automated. Kung sa atin, kailangan mo pa mag-process ng mga files, ay ng mga AFS mode, ng mga tax mo sa BIR, kailangan mo i-process yun, di ba? I-scan mo pa yun, and then dito, and then, doon na mismo sa yung database mo para may sarili yung database, and then, matik ipa-process na ng AI. Ayan, yung mga, so marami pa yan na iba, no? Marami pang mga successful e-governance cases ang makikita natin online pag nag-search tayo. And then meron sa Indonesia, meron na rin sila in the India. So marami pang bansa talaga na napakaganda na kanilang e-government. So sana ma-apply na rin dito sa Pilipinas kasi kaya naman dito sa Asia, di ba? Halos pare-pare lang naman tayo sa Southeast Asia. Hindi naman nagkakala ang ating economy, no? So kaya nila, kaya din natin. So hopefully in the future, yung ating existing initiatives for the e-governance ay mas ma-improve pa. And then unahin dapat nila yung internet services natin na masyadong mabagal talaga. And then there's challenges pa rin. So challenges considerations. This is existing challenges and considerations. So the digital divide, a government initiative must address the digital divide, ensuring all citizens, regardless of their socioeconomic status or technological literacy, have equal access to digital services. So common mindset sa atin, no? Ayaw nila ng internet kasi masyadong komplikado. So especially yung mga matatanda na nasanay sila sa traditional, hindi sila ganun ah hindi nila ganun ini-embrace yung digitalization kasi ayaw nila masyadong komplikado kasi yun nga una sa lahat hindi din sila nabuhay sa ganung paraan, no? So sanay sila na traditional paper, so ayaw nila na na-scan. So may mga pa natatakot sila na hindi yan secure kasi pwedeng ma-hack, so which is true naman pero ganun din naman sa maraming risk din naman kahit sa ating kahit sa paper, no? Pwedeng masunog yan, pwede ring manakaw yan. So unless sa digitalization kasi, so mayroon tayong may ito, yung number 2, data privacy and security. So the implementation of government that requires robust data privacy and security measures. So hindi lang basta-basta tayo nag-digitalization. So may katandem na data privacy and security. So, dito sa Philippines, di ba, nagiging mas aware na rin tayo sa data privacy. Katunayan, meron na tayong batas for the data privacy law. So, kung saan yung mga information natin dapat maging remain secure. No? Kahit online pa yan or in paper, ang mga information natin dapat ay secure. So, lahat ng mga sensitive citizen information and then maintain public trust, no? Yung natin. Kaya sinisecure natin yung mga data. Kasi once na mag-leak yung mga information yan, mababawa sa government. Ang mababawa sa government ay yung public trust. So wala. Di ba, yung mga na-hack ng mga government website, di ba, nabawasan yung public trust nila so dahil gano'n. So dapat mas matindi ang government security, ng mga security and data privacy ng isang website. Isa sa pinaka-importante din. So, the next, interoperability and integration.
So successful e-government projects often depend on seamless integration of various government databases, systems, and services, which can be significant technically and organizational challenge. So, ayun nga, pag meron na tayong digitalization, pero hindi naman integrated yung mga nandun, so merong mga, ah, may mga, kaya nagkakaroon ng errors, no? Kasi sa sa online, ganito yung ganito yung nangyari, ganito yung nakasulat. So, pero pag kinuha mo naman to manually, iba naman. So, hindi properly nag-integrate. Tapos, iba yung klase ng system na ginagamit sa local government na to sa local government sa ibang province. So, yun ang pinaka-challenges pa, no? Kasi magkakaiba tayo ng um, di na integrate kasi magkakaiba yung system, kanya-kanya. So, yan ang kagandahan din ng nabanggit kanina, yung blockchain system, no? Isa yung isang online parang database, napakalaking database, which is kahit kahit saan, ang tawag doon, kahit iba-ibang pinanggalingan ng source ng data, ano yun, kung magko-connect sila. So, kaya tinatawag na blockchain. So, magko-connect. So, properly na integrate. Yung gaganda. So, isa pa sa pinaka-solution talaga nito to adapt na natin yung blockchain technology isa sa mga trending na technology ngayon sa digitalization, no? In terms of digitalization, blockchain technology. And then, so, ito dinagdag ko lang, this is the future big governance. Ito yung mga anong technology ngayon na nakita. Cloud computing, increased adaptation of cloud computing technologies can enhance the scalability, flexibility, and cost effectiveness of government infrastructure, enabling more agile and responsive public service delivery. So, kasi naka-cloud na. So, parang meron tayong, ang cloud ay parang isang napakalaking, napakalaking, USB or ang tawag dyan, drive, no? Kumbaga, nandun lahat ng mga sinisave nyo, nandun. So, nandun yan sa cloud. So, using naman nitong artificial intelligence, ng technology, no? Na gamit yung mga nandun na data, so pinaprocess yun, and then, yun ang nagiging mas madaling makakapag-decision making kasi data-driven na yung decision making. So, pamamagitan ng mga data na input ng past, no? Yung mga past inputs, past data, parang pino-forecast, no? So, kaya cloud computing, kino-compute niya lahat ng mga process. So, may forecast na kung anong pwedeng gawin, ano na yung magiging status. So, pamamagitan ng makakapag-decide na sa public administrator, data-driven na ang ating decision making. So artificial intelligence integration of artificial intelligence and machine learning can streamline administrative tasks, personal citizen services, and improve decision making process with e-government services. So gamit ang artificial intelligence, ang pinakamagandang examples nito na ginagamit na natin ngayon sa mga actually meron kami sa Makati. So merong parang sa Messenger, no? Parang Messenger style. So you can ask question doon sa parang message na yon. Then si AI na yung sasagot, no? Based naman yun sa mga data na nakalagay doon. So AI. So parang chat GPT siya pero in government. Now, and mobile first approach. As mobile devices become increasingly ubiquitous, e-government initiatives are focused on developing mobile-friendly application and service to provide citizens with convenient on-the-go access to public information and transactions. So, nauso yung mga Facebook, mga apps, mobile apps. Kasi kahit nasaan ka, pwede mong gamitin yung services, no? So, we have also similar,
meron din kaming mobile app sa Makati. So, Makati Sin app. Nandoon, pwede ka mag-access ng lahat ng services ng Makati. Pwede ka mga questions na kailangan mo, mga tanong na kailangan mong makuha, nandun na. So, that is that. Then yung sinasabi ko, blockchain technology. Blockchain-based solution can enhance the security, transparency, and traceability of government data and transaction, helping to build public trust and improve overall efficiency of e-governance. So sa blockchain technology, no, kaya ang logo dyan NFT kasi blockchain technology, matagal na itong ginagamit. Simula pa nung nauso ang ito yung dahilan kung bakit meron tayong bitcoins, no? The blockchain technology. So, kasi ang blockchain technology, ano lang yan eh. Paano ko siya explain, easy? In technical terms, napaka-technical kasi ito. Pero, ano natin siya sa mas madaling maintindihan. So, ang blockchain technology ay parang, ano ba, doktor, no? Mayroon tayong mga sinusulat na mga records sa books natin. So yung mga doktor, nagpo tayo ng yung book na yon, sinulat niya yung record mo. And then babalik ka ulit, susulat niya ng mga records. And then lahat ng doktor na meron ganun mga records. Ngayon pag sasama-sama yung mga records na yon. And then sa blockchain, kung records sa papel nabubura, no. Pero in blockchain, yung mga records na i-input mo sa blockchain, hindi na yon mabubura. Once na nakasulat na yun doon, hindi na yon pwedeng galawin. So, dadami at dadami lang yon. Kaya sa chain. So, tapos yung record nandun, hindi na kayang i-edit, no? Kahit pa nasaan ka, ibang lipat ka pa ng ibang doktor, same, malalaman nila kung ano yung mga previous record mo gamit ang blockchain. Malalaman din nila kung saan ka galing, previous hospital. So, ganun yung example ng blockchain, no? So, yun yung pinakamadaling para mas maintindihan yung blockchain. Which is my favorite technology talaga. Pwedeng apply talaga dito sa atin. Ginagamit na rin siya sa ibang mga agencies pero hindi pa rin magkalawak yung alam kasi ng tao sa blockchain technology. So magkaroon pa tayo ng mga seminars and trainings as a public administrators talaga. So as a government employees, so dapat maalam na tayo sa ICT, no? Kasi ito na yung internet era na to. Ito is the digitalization era na. So modernization era kung saan lahat ng employee talaga, wala na, kalimutan na natin mga traditionals, no? Kasi papunta na tayo sa digitalization talaga. So kaya ang mga employees natin dapat alam na kung naiintindihan na nila kung ano yung itong mga technologies na to. And okay na po. That is my report. Thank you so much. Doc Melo. Bye po. You're done? Yes po. Okay. So, as what I mentioned, no, in the Philippines, no, the first one will be the Philippine Government Portal, no, that was launched in 2012. And the Philippine Government Portal serves as a centralized platform for assessing information about government services, programs, and agencies. So it provides citizens with a single entry point to various government websites, reducing the need to navigate multiple websites of the information. Yung PhilJEPS naman is an online portal established to streamline the government procurement process. It serves as a platform for posting bid opportunities, receiving bids electronically, and managing procurement transaction. And this initiative aims to promote transparency, efficiency, and competitiveness in the government procurement. Right now, no, we have the national ID system, no. So our country, no, or the PhilSys is a government initiative to establish a national identification system for all citizens and residence aliens. No? PhilSys aims to streamline service delivery, reduce identity fraud, and improve access to government services by providing a unique and secure means of identification. The ABPLS, yung sabi nga ni Sir kanina, is an online platform for processing business permits and licenses. Now, it allows entrepreneurs to apply for permits, renew licenses, and pay fees electronically, streamlining the business registration process and reducing bureaucracy. We have e-courts, as I mentioned, the Supreme Court of
the Philippines has implemented various e-government initiatives to modernize court process and improve access to justice. So this includes the development of electronic case management system, online filing of court documents, and virtual hearing, which enhance the efficiency and transparency of the judicial system. The online tax filing and payment, the Bureau of Internal Revenue has introduced the online platforms for taxpayer to file tax returns and pay taxes electronically. This initiative aims to simplify tax compliance, reduce administrative burdens, and enhance transparency in tax administration. We have online health services right now. No, the Department of Health has implemented e-health initiatives to enhance a healthcare delivery and accessibility, and this include the development of electronic medical record system, telemedicine platforms, and online appointment scheduling for healthcare facilities. Now, this initiative aims to improve patient care, reduce healthcare costs, and enhance the efficiency of the healthcare system. Of course, the Department of Education has launched e-learning platforms and digital resources to support remote learning, especially during the COVID-19 pandemic. And this platform provides students and educators with access to online courses, educational materials, and interactive learning tools, facilitating distance education and improving educational outcomes. We have, of course, the citizen feedback mechanism because various government agencies have implemented online feedback mechanism and citizen engagement platform to solicit feedback, complaints, and suggestions from the public. These platforms allow citizens to report issues, provide input of government policies, and participate in decision-making process, fostering transparency and accountability and citizen participation in the government. We have, of course, the citizen response and management. The government has utilized technology to enhance disaster response and management effort. This includes the development of mobile application for disaster preparedness, early warning systems, and online platforms for coordinating relief efforts and disseminating information during emergencies. Now, so this initiative aims to improve the resilience of communities and reduce the impact of natural disasters. Now we have digital financial services. I don't know if you are familiar with the Bangko Sentral ng Pilipinas has promoted the adoption of digital financial services to enhance financial inclusion and expand access to banking services, especially in underserved areas. This includes initiatives to promote mobile banking, digital payments, and electronic remittances, empowering individuals and business with convenient and affordable financial services. We have, of course, open data initiatives. No? The government has launched open data initiative to make government data more accessible and transparent to the public. This includes the publication of government data sets on the various topics such as demographics, public spending, and infrastructure projects, allowing citizens, researchers, and business to analyze data, monitoring government performance, and drive evidence-based decision-making. So this e-government initiative and projects reflect that our country commitment to harnessing technology to improve governance, enhance service delivery, and promote socio-economic development. Continued investment in digital infrastructure, syempre capacity building, and the stakeholders collaboration will be essential to realize the full potential of e-government in our country. So thank you so much to our presenter.